Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin po tayo sa, ay mali, sa ano na po pala tayo, chapter 25 ng Kawikaan. Last verse po ng chapter 24 ng Kawikaan ay ito pong verse 34. Kaya po tayo po ngayon ay mag-umpisa na dito po sa chapter 25 verse 1 hanggang 10. At sana po ay naunawaan niyo po. At yun, umpisa na natin. Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon. Tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekiah na hari ng Juda, kalwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Isipan ng hari mahirap malaman. Ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dinadalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapagpayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Huwag kang magmamataas sa harapan ng hari ni ihanay ang sarili sa mga pinili, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito kaysa hamakin ka sa harapan ng marami. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala, baka ito'y malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiyahiya. Yun. Ang natutunan ko po dito sa verse 1 ng chapter 25, verse 1 hanggang 10 ay ito pong verse 4. Sabi po dito, kapag ang pilak ay dinadilisay, may magagawa na ang panday. So yun, kung patuloy po tayo magpapadalisay sa ating Panginoon, tayo po ay mas nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. At yun po, sa patuloy patuloy po nating may apply ito sa ating buhay. Yung pong pagiging matatag po sa panahon ng pagsubok. Yun, patuloy po tayo maging matatag sa panahon na tayo po sinusubok ng panahon. At manatili po tayong manampalataya sa magagawa po ng Panginoon sa ating buhay. Patuloy po nating panghawakan yung pong kanya pong mga pangako dito po sa Biblia. At yun, habang tayo po dinadalisay, nawa tayo po ay magpadalisay sa panahon na tayo po ay dumaraan sa correction ng panahon or sa ating kapwa manggagawa sa church, ay nawa tayo po ay magpa-correct. Sapagkat habang tayo po ay dinadalisay, sa pamamagitan ng mga correction na ating natatanggap mula sa ating kapwa manggagawa, doon po tayo mas nagiging kagamit-gamit at nalilinis po ang ating karumihan, ating kasalanan. Yun, mas nagiging pakinabang po tayo sa kaharian ng Panginoon. At sana po, nawanawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. Yun po yung aking pagkakaintindi po dito po sa verse 4 ng chapter 25, verse 1 to 10. At yun po yung pagkakaintindi ko po dito sa verse 4. At sana po ay naunawaan niyo po. Hindi po ako nagmamagaling o nagmamarunong, pero ito po yung aking pagkakaintindi po dito sa verse 4 ng Kawikaan. At sana po ay naunawaan niyo po.
Sabihin ko lang po, hindi po ako pastor ha. Isa lang po akong kabataan. At yun lamang po at sana po ay naintindihan nyo po. Hanggang dito na lamang po. God bless po. Bye-bye. See you tonight devotion.